Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio mula September 1 to 7, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na, huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas na reading, kung positive ba o negative. Depende sa ma-pick up kong energy. Okay? Tatlo naman pong deck na yan, syempre. Iba-iba yung magiging result. Okay? Kung di mag-resonate sa inyo to, i-address nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung wala pa rin, dito na. Ito na pinakahuli nating deck. Ha? Scorpio na tayo. Anong mensahe para sa Scorpio? Bilis ng panahon. September na agad. Aray mo. Sa susunod, 2025 na agad. OMG. So, ano to? Single siguro ang bida dito. May single woman tayo dito. Regardless kung babae o lalaki nanonood, basta single. So, yung tatama nito ngayon, kung di single yung nanonood, i-adjust nyo ng video at hanapin nyo na to. Okay? Basta dito single. O, ito yung kakilala nyo siguro, o malapit sa inyo. Single. May pagbabago. Ano to? Pagbabago. So, iniisip ko saan nang galing yung pagbabago. Bakit lumabas to? Siguro ito. Kaya nagkaroon ng change ay dahil may iba sa inyo na hindi nila kasundo yung kanilang ka-workmate o anyone na lagi nilang kasama sa pag-earn ng money. Pwedeng ano rin to. Tawag ito. Kung di man literally ka-workmate, someone na nakikita nyo doon sa workplace nyo. Di ba? Pwedeng ganun. Iba kayo ng department, ibang section, iba ng job description. Basta nasa isang building lang kayo, o isang compound, o isang lugar, o isa lang yung company nyo, sa madaling salita. Hindi kasundo yung iba sa inyo eh. Dahil baliktad yan. Teamwork to eh. Kung baliktad di walang teamwork. So, ano to? Change. So, yung change ay pagkakabati. Okay? Dahil reconciliation card to eh. Peace, sabi nga dito. So, madaling salita may magkakabati. Yung iba sa inyo, magkakabati sila ng kanilang ka-workmate. O someone nga na nasa workplace nila na hindi nila kasundo. Magpapansinan na sila o baka magkabati na in general. Magsusurihan na sila o forgive and forget, ewan ko. Pasensya na kung medyo paos ang boses ko ngayon kasi nag-uubo ako nitong mga nakaraang araw. At sana nga hindi na ako ubuhin. Pero inuubo pa rin ako. Pero hindi na ganun kalala. Pero kung yun nga, ubuhin na naman ako, sumpungin pagpasensyahin nyo na dahil ganun talaga ang buhay. Minsan nagkakasakit. So, sino yung magkakabati dito? Sino yung other person? So, ibig sabihin, kaaway o hindi kasundo. Ng Scorpio na yun nga, pwedeng magkabati. Kahit dito, peaceful resolution.
partner, ay sorry, ano ba yan? Hindi kasundo o nakaaway ng Scorpio. Ito. Aquarius, Sagittarius. So, dito tayo sa susunod. Oh, kahit dito, reconciliation. Ito kaya, ano kaya nilalabas? Oh, military. Soldier. Excuse me. Ayan, ito. Soldier. So, ang dating sa akin, may makikipagbati na nga. Probably hindi kayo. Kundi yung umaway sa inyo. With finor sila. O kusang loob. Pero mukhang hindi kayo yung makikipagbati. Ibang tao. Yung nakakaaway niyo mismo. Para sa iba sa inyo. Well, actually, ang case dito, pwede rin ang nakaaway niya ay kapamilya niya mismo, kadugo. Pero lalaki. Kapamilya, kamag-anak, in general, cousin, brother, basta lalaki. Cousin, brother, nephew, anak na lalaki, tito, uncle, grandfather, father, basta lalaki. Nakadugo na lang siguro. Sila dito yung pwedeng magkabati. Kanina ka-workmate, di ba? Ngayon, magkadugo. Pero lalaki eh. Lalaki dito. Lalaki yung nakaaway naman. Pero, in general, yung nakaaway ng iba sa inyo, yung makikipagbati sa inyo, hindi kayo. Ngayon, mababa pa yung oras. So, dagdagan natin. Success ba? Success. So, pag ganitong sitwasyon, success in a way na mawawala na ang balakid sa buhay ninyo. So, iniisip ko, ano kaya yun? Ano kaya yung pwedeng pinagmulan ng balakid, di ba? O pwede rin namang magbubungan na ang pinaghihirapan o yung i-expect nyo ay mamamanifest nyo na o yung effort nyo ma-rewardan, pwede. Pero kung balakid nga, ano kaya to? I-clear natin itong impediment, trap. Anything na nagkukos ng trap, yung din yun, impediment. Ayan. Ano kaya yun? Parang isa lang to. Ito. Kapag nakita ko kasi ito, mukhang rejection eh. Parang na-reject yung iba sa inyo o unrequited love siguro. Success, ano yun? So, ibang case, sabihin natin yung balakid ay sarili ng mentality. Ma-overcome nyo na to. Mental problem.
or rejection. Ano kaya yun? Success, rejection. O baka naman makaka-move on na mula sa unrequited love. Pwede rin. O sabihin natin yung iba sa inyo matagal nang nililigawan. May matagal nang nililigawan, di pa rin siya sinasagot. So, doon na papasok yung success. Okay? Sasagutin na siya. Pwedeng ganon. Anyways, punta na tayo dito. Pero sabihin naman natin na-reject sa work. In-applyan siya. May in-applyan siya tapos na-reject. So, kung mag-a-apply siya ulit, baka matanggap na siya. Pwede rin ganun. So, ito na yung huling deck natin. Extra message na to. Babasahin ko na lang. Para mabilis. Yin-yang. Like the yin-yang, symbol twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. At ang huli, boundaries. Having sensible boundaries is important. So, kanina, balance. Ito naman, boundaries or limitation. Pay attention. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.